Ang buwang hugis suklay. Isinalin sa Filipino ni Dr. Romulo N. Peralta. Noong unang panahon, may isang mangingisda na nagpaalam sa kanyang asawa na lumuwas sa kabayanan upang mamili ng mga gamit sa pangingisda. Nagpabili ang kanyang asawa ng candy para sa kanyang anak na lalaki at isang suklay na hugis buwan. Sinabi ng kanyang asawa na upang hindi niya makalimutan, tumingala lamang siya sa kalangitan at makikita niya ang buwang hugis suklay. Sa araw na iyon, ang buwan ay talaga namang magsisimula ng maging hugis suklay. Nagsimulang humayo ang mangingisda at matapos ang maraming araw at gabi ng paglalakbay, narating niya ang kabayanan. Agad-agad niyang binili ang mga kagamitan sa pangingisda at ang candy para sa anak. Ngunit sa kasamaang palad, nakalimutan niya ang ipinagbilin ng asawa na dapat bilhin. Naghalughog siya sa buong tindahan upang maalala lamang niya ang ipinabili ng asawa. Napansin ito ng tagapangalaga ng tindahan. "Maaari ko po ba kayong tulungan?" tanong ng tagapangalaga sa mangingisda. "Hinahanap ko ang ipinabibili ng aking mahal na asawa," tugon naman niya. "Pampapula ho ba ng labi?" "Hindi." "Pitaka?" "Hindi rin." "Unan?" "Unan? Naalala ko na. Sinabi niyang tumingala ako sa buwan." Masayang tugon ng mangingisda. Sa orihinal na teksto, ginamit ang salitang spoon upang magkasintunog sa moon. Sa salin na ito, ginamit ng tagapagsalin ang salitang unan upang magkasintunog sa salitang buwan. Tumingala ang tagapangalaga at nakita ang bilog na buwan na siya ring nakita ng mangingisda sa kanyang pagdating sa kabayanan mula sa mahabang paglalakbay. "Alam ko na, makikipagpustahan ako sa iyo. Ito ang gusto ng asawa mong bilhin mo para sa kanya," panghahamon ng tagabantay ng tindahan. Agad-agad na inilagay ng tagabantay ang bilog na bagay sa isang supot. Binayaran ito ng mangingisda at lumisan. Sa kanyang pagdating, nadatnan niya ang nag-aabang niyang asawa, anak at ang kanyang ina at ama. "Kumuha ka ng candy," ang sabi niya sa kanyang anak. "Natandaan mo ba kung anong ipinabili ko sa'yo?" ang tanong ng kanyang asawa. Masayang itinuro ng mangingisda ang lukbutan na kinalalagyan ng kanyang binili para sa asawa. "Wala naman dito ang suklay na hugis buwan," pasigaw na sabi ng asawa. Lumapit ang mangingisda sa kinalalagyan ng lukbutan, dinukot ang supot at inabot sa asawa. Pinunit ng asawa ang supot at nakita ang sarili sa salamin kasabay ng panghamak. Ganun na lamang ang pagkabigla ng mangingisda sa naging reaksyon ng asawa. "Bakit ka nagdala ng miyanoy? Ito'y isang pang-aalipusta," pasigaw ng asawa. Ang miyanoy ay mga salitang Lao na katumbas ng pangalawang asawa na mas bata sa unang asawa. Ito'y bahagi ng lipunang Thai at Lao. Hinablot ng ina ng lalaki ang salamin at nagwika, "Kakadiri ka nga, nagdala ka ng miyanoy na napakatanda na at nangulubot pa. Paano mo ito nagagawa?" Tumayo ang kanyang anak na nooy nakaupo malapit sa kanyang lola at hinablot ang salamin. "Lolo, tingnan ninyo, kinuha niya ang aking candy at kinain pa," pagalit na sabi ng bata. "Tingnan ko nga ang masamang taong ito." Hinablot ng lolo ang salamin mula sa bata.
Iniismiran pa ako ng kontrabidang ito. Sasaksakin ko nga ng aking patalim. Lapag sa sahig ng lolo ang salamin at inundayan ng saksak. Sasaksakin din niya ako! Sigaw ng lolo. Nang nakita ito ng lolo, siya ay galit na sinaksak ang salamin at tuluyang nabasag. Ngayon ay hindi ka na makagagambala pa sa kahit sino, ang sabi ng lolo.